Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-wild at pinakamatinding prediction tungkol kay XRP na maririnig mo sa buong mundo ng crypto. Sapagkat isa pong kilalang long-time investor dito sa crypto na si Pompeius ang naglabas ng kanyang prediction kung saan sinabi niyang si XRP raw ay maaaring umabot sa presyo na $1,000,000 or $1,000,000 bawat isang coin. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. $1,000,000 daw kada XRP, kaya ang tindi po niyan. Pero teka, bago po natin pagtawanan o sabihing imposible yan, ay intindihin muna natin kung bakit po niya ito nasabi. Kasi ang basihan ng kanyang analysis ay hindi lamang po basta hype or chismis. Sa halip ay may malalim po itong pinanggagalingang logic na siyang nakaangkla sa posibilidad ng isang tokenized global economy. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng tokenized global economy. Ayon po kay Ginoong Pompeius, si Ripple, ang kumpanyang nasa likod ni XRP, ay tahimik pero tuloy-tuloy na ginagawang digital or tokenized ang mga real-world assets. Hindi tulad ng ibang crypto projects na palaging naghahabol ng hype sa social media, kung saan si Ripple daw ay abalang-abala sa pagbuo ng isang digital foundation, financial foundation na maaring magbago sa buong global financial system. Ito ang kanyang punto. Kapag ang mga ari-arian po tulad ng real estate, stocks, bonds, commodities at maging mga currency ay nailipat po sa blockchain, ang kabuuang halaga ng mga ito ay maaring lumampas pa ng 1 quadrillion. Oo, higit pa yan sa kanyang higit pa yan sa kayang bilangin ng calculator mo. Ngayon paano kung si XRP ang maging universal bridge asset? Kung mangyayari nga na maging tokenized ang halos lahat ng asset sa buong mundo, nangangailangan tayo ng isang universal bridge asset. Isang crypto na magsisilbing tulay para sa lahat ng klase ng transaction at halaga. At ayon po kay Ginoong Pompeius ay si XRP ang pinakaangkop sa papel na ito. At bakit? Dahil si XRP ay hindi ginawa bilang store of value tulad ni Bitcoin. Si XRP ay ginawa po para sa movement of value. Sa madaling salita ay mas mabilis, mas scalable at mas dynamic ang kanyang purpose. At kung magiging core liquidity layer nga siya ng tokenized world, baka si XRP ay maaaring magkaroon ng fractional claim sa trillions ng transactions kada araw. Ngayon ay sunod na katanungan ay ano ang mga katangian ni XRP na angkop sa ganitong role? Yan, si XRP ay may mga katangiang hindi mo basta makikita sa ibang crypto. Kaya yan, meron po dito. Meron po siyang 3 to 5 seconds ayan, na settlement time kada transaction. At meron itong built-in decentralized exchange or DEX at automated market maker or AMM. Kaya din itong mag-support ng maraming asset sa iisang ledger. At programmable po siya gamit ang hooks at saka sidechains. At higit po sa lahat ay nakafocus ang kanyang design sa regulatory compliance. Kaya sa madaling salita, kung may crypto man na posibleng maging tulay ng buong global financial system, si XRP ang isa sa mga pinaka-qualified. Yan, ito na po yung pinaka-mabigat na katanungan.
Paano naging posible ang presyo na $1 million bawat XRP? Kung pagbabatayan po natin ang supply, meron lamang pong 100 billion XRP ang nakalatag. Ngunit hindi lahat nito ay gumagalaw sa market. Marami sa mga ito ay nakalak or na-burn or nasunog na. Ibig sabihin ay lumiliit po ang actual supply sa sirkulasyon habang lumalaki ang potensyal na demand. Kaya ayon po kay Pompeius ay ganito po ang logic. Kung si XRP ang magdadala ng liquidity sa mga asset transfer na umaabot po sa trilyon-trilyon na halaga kada araw, hindi malabong tumaas ang kanyang value ng sobra-sobra. Ang halaga po niya ay hindi lang batay sa speculation, kundi sa real-world usage bilang liquidity backbone ng isang bagong digital world. Ngayon ay ano naman ang sabi ng ibang eksperto tungkol dito? Ayan, hindi lamang po si Ginoong Pompeius ang may ganitong pananaw. Si Quincy Jones, kung saan ay isa pong developer ng XDC Foundation at kilalang figure sa XRP community, ay nagbigay rin na kanyang prediction noon na posibleng umabot sa XRP sa $100, $100,000 at $1 million. Depende po sa dami ng asset na i-deploy sa XRP ledger. Ayan, pinaliwanag po ni Quincy na si XRP ay nagsisilbing liquidity bridge sa pagitan ng mga financial instruments tulad po ng bonds, stocks at saka currency. Kaya kung dadami ang mga assets na gumagalaw sa pamamagitan ng XRP, natural lamang po na susunod din ang pagtaas ng kanyang value. At ayan, bilang panghuling katanungan ay posible ba talaga o isa lang itong crypto fantasy? Siyempre ay hindi po mawawala ang mga skeptic o yung mga hindi naniniwala. Marami po ang nagsasabing imposible ito dahil masyadong malayo sa current price ang prediction. Ngayon ay nasa mga $2 pa lamang itong sa XRP. Kaya ang sinasabi ng $2 to $3, diyan po naglalaro ang presyo ng XRP. Kaya ang sinasabi ng iba ay parang pangarap lang ang $1 milyong kada coin. Pero balikan po natin ang kasaysayan. Nitong nakalipas po na taong 1994 ay halos walang naniwala na ang internet ay magiging pundasyon ng modern life natin ngayon. Ang mga visionary na tech innovators noon ay tinawag na baliw. Pero ngayon, sila ang binabasa sa mga libro at pinapalakpakan. Ganon din marahil ang pinanghahawakan ni Ginoong Pompeius. Nasa isang mundo na pwedeng maging tokenized ang lahat ng asset at kung may isang crypto na kayang magsilbing global bridge, si XRP ang pinaka-kandidato. At ayan, kung ang prediction po ni Ginoong Pompeius ayan, ay sakaling maging totoo, napakalaking oportunidad ito para sa atin, lalo na sa mga Pinoy na maagang naniwala at nag-invest kay XRP. Ang simpleng halaga na inilagay natin ngayon ay maaaring maging life-changing sa hinaharap. Pero tandaan natin, hindi po ito financial advice. Ang crypto market ay lubhang volatile. Kailangan pa rin po ng research, disiplina at maingat na pagdidesisyon. At bilang panghuli, para sa akin ay magandang pakinggan ang ganitong klase ng visionary prediction. Hindi dahil umaasa tayo agad sa $1 million na presyo ni XRP, kundi dahil ito ay nagsisilbing reminder kung gaano po kalawak ang potensyal ng blockchain technology. Si XRP po ay may solid na fundamentals at matagal nang may use case sa real world finance. Kung sakaling mangyari man ito ay hindi ito magiging overnight success. Kailangang magpatuloy si Ripple sa pagbuo ng infrastructure,
makipagtulungan sa mga regulators at palawakin pa ang adoption ng XRP ledger. Pero sa panahon na halos lahat ay nakatutok sa hype, ang mga taong tahimik pero tuloy ang trabaho gaya ni Ripple ay maaaring ang tunay na magtatagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.